Kenneth could have walked away. Peter could have been a good example to his son. Patrick could have held his father back. Nagkainitan sa daan si Kenneth Adahar Bautista at isang grupo ng mga kamote riders. Bumunot si Kenneth ng baril at sunod-sunod na nagpaputok. Tinamaan si Peter sa ulo at dibdib habang nasugatan naman sa braso si Patrick. Pero para kay Kenneth, self-defense daw ang pamamaril nito. Sa batas natin, may 3 kondisyon para maging lehitimo ang self-defense. Una, dapat may unlawful aggression. Kailangan may aktwal o malinaw na banta sa buhay. Pangalawa, ang response mo dapat ay reasonable at necessary. Patas sa banta at naaayon sa panganib, sa panahon at sa sitwasyon. At pangatlo, hindi ikaw ang unang nag-udyok o naging dahilan kung bakit nagsimula ang gulo. Kung si Kenneth nga ang unang inatake at naagrabyado, baka pasok siya sa unang kondisyon. Pero, reasonable nga ba talaga at justified ang mga actions ni Kenneth? Pwede na sana siyang pumasok ulit sa kanyang sasakyan, umalis at umiwas sa gulo. Pero pinili niyang at walang babala, walang warning shot. I'm sorry, Kenneth, but this is no longer about self-defense. This is about taking responsibility and accountability for taking a life.